Good morning everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin natin to start to finish, and syempre wag nating kalimutan na i-share to para mas lalo tayong dumami. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ba't ka tumatakas? 'Di ba? Ba't ka tumakas? So, ibig sabihin yan, guilty siya. Na isa siya sa mga magnanakaw ng pera ng kabanang bayan. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, halatang halata guys na guilty yan si Mr. Spotted, or should I say si Arjo Atayde. Halatang guilty, diba? Apaka guilty, halatang halata. Diba? Kasi kung hindi guilty yan, ba't tatakas yan? Ba't pupunta yan sa Amerika or sa abroad? Ba't mangingibang bansa? Diba? So halatang guilty na isa siya sa mga nagnanakaw ng kabanang Pilipino. Diba? Halatang halata naman. So, wag na tayong magmalinis, guys. Wag na tayong magtanga-tangahan. Dahil isa naman siya talaga sa mga nagnanakaw ng kabanang bayan. Or sa lahat ng mga pinagpaguran natin or pagpapaguran pa natin in the future. 'Di ba? Isa siya sa mga magnanakaw. Grabe. 'Di ba? Apakakapal ng pagmumukha, apakakapal ng apo, guys. Apakakapal, 'di ba? Kung ako sa inyo, 'di ba? Ba't natin kukonsintin yan, 'di ba? Diyan lang napupunta yung mga pera na dapat tayo nakikinabang, 'di ba? Tayo dapat yung nagpapakasasa. Siya yung nagpapakasasa in the first place. Sa kanya napupuntang kabanang bayan, 'di ba? Tignan ninyo, pawalwal-walwal lang. At ngayon tuluyan at yatang tumakas. Patuluyan ng tinakasan ang kanyang responsibilidad sa mga constituents niya, 'di ba? Sa kanyang mga nasasakupan or sa kanyang mga sa kanyang napapaligiran. So, 'di ba? Yun ba yung mga binoto ninyo ng mga taga-QC? Yun ba yung binoto ninyo na 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 politiko or congressman ninyo na takas ng takas or tinakasan na na yung responsibilidad ninyo. Yung responsibilidad sa inyo, tinakasan na kayo. 'Di ba? Di gawain guys yan ng legit na congressman, 'di ba? At hindi din gawain ng congressman ang magnakaw ng kaban ng bayan or tumulong sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. 'Di ba? Ewan ko na lang kung nagets ninyo yung sinasabi ko, pero at ewan ko na rin kung nasan talaga yung utak ninyo or nasan yung brain ninyo, 'di ba? Hindi ko lang alam kung nasan part ng katawan ninyo yung brain ninyo. Baka siguro nasa talampakan, kasi baka mamaya hindi pa kayo nag-iisip ng tama, 'di ba? Hindi kayo nakakapag-isip ng tama, hindi kayo nakakapag ng tama, 'di ba? Or talagang may tama na kayo or may tililing na kayo, kaya hindi kayo makapag-isip ng bonggang-bongga, 'di ba? Hindi na kayo makapag-isip ng tama, 'di ba? Kasi ito lang ha. Yan si Mr. Spotted, yung mukha pa lang niya mukhang hindi nagagawa ng matino or hindi nagagawa ng katinuan, 'di ba?
Tignan nyo nga, imbis na managot, diba? Imbis na managot sa kinakaharap niyang problema or kinakaharap niyang kaso, diba? Yung kinakaharap niyang kaso ngayon, tignan nyo naman, tinakasan niya, diba? Tinakasan ng may tililing na yan. So, problema dyan, guys. Diba? Hindi na siya haharap sa problema. Ganun ba ang take niya sa problema, na pagka may problema or pagka na ang problema siya walwal lang ng walwal, takas lang ng takas, diba? Ganun ba yung take niya sa problema haharapin niya, diba? Apakapangit naman ang take niya sa problema, diba? Napakapangit naman ng pagharap niya sa problema. Imbis na harapin niya talaga with open arms, 'di ba? Tinatakasan niya. Ganun siguro siya noon, 'di ba? At maski ngayon ganun pa rin siya. Or kahit na wala pa rin problema, kahit walang problema sa flood control noon, ganyan na talaga yung apog ni Mr. Spotted Ganyan na talaga yan. 'Di ba? Dapat na tayo talagang masanay. 'Di ba? Dapat na tayo talagang masanay ang dyan sa ugali niyang yan na takas ng takas, 'di ba? Hindi managot sa problema na dapat niyang kaharapin or dapat niyang iharap ang sarili niya sa mga problema. You face your problems, ika nga, 'di ba? Hindi gaya diyan, 'di ba? Takas ng takas. Nagpupunta sa abroad, nagpupunta sa ganito, nagpupunta sa ganyan. Tapos sasabihin ninyo, tumulong sa mga nasalanta ng earthquake or sa mga napinsala ng earthquake. Asan yung utak nyo, 'di ba? Nagpapaniwala kayo sa video ni Ibiang, 'di ba? Nagpapaniwala kayo sa mga video ni Ibiang na purong kasinungalingan lang din naman ang kanyang sinasabi. 'Di ba? Purong kasinungalingan lang naman talaga ang lumalabas sa kanyang bibig. 'Di ba? Purong kasinungalingan lang naman talaga ang kanyang, 'di ba? Tsaka teka lang, 'di ba? Kasama na rin to sa pagtakas na issue Ba't ikaw yung humaharap sa mga taga-QC? 'Di ba? Imbis na yung anak mo na si Arjo ang humarap sa mga kanyang nasasakupan diyan sa Quezon City, ba't ikaw ang humaharap? 'Di ba? Ba't ikaw yung nakikiepal? Ba't ikaw yung ba't ikaw yung sumasabat? Ikaw ba ang congressman nila? 'Di ba? Na kunwari tulong-tulong, ganyan-ganyan, pero nasan yung anak mo na congressman kung naturingan ng mga taga-QC? Nasaan? 'Di ba? Nasaan siya nung kailangan siya ng mga taga-QC? Wala, walwal, 'di ba? Kasi takot siyang mabu ng mga tao or takot siyang mabato ng mga itlog, ng mga kamatis, etc. etc. 'Di ba? Kasi gagawin niya ng mga taga-QC. 'Di ba? Doon pa lang sa namimigay siya ng mga ayuda na talagang halatang halata naman, 'di ba? Na talagang halatang halata naman na talagang takot na takot siya. He's scared about that, guys. He's so scared na talagang malaman at talagang mabato ng itlog, kaya siguro hindi nag-attend, 'di ba? Baka mamaya mabato siya ng itlog, baka mamaya 'di ba? Imbis na pagsalitain siya ng pagsalitain dun sa stage, talagang mabos siya. Siguro ayaw niyang malaghay sa kahihiyan yung kanyang sarili. Ito flood control project, malaki ng kahihiyan to sa kanyang political career kuno, 'di ba? Malaking malaking factor na 'yan, 'di ba? Malaking malaking kahihiyan na 'yan for sure. Sa kanya malaking kagaguhan na sa kanya yan. Kaya siguro imbis na harapin niya yung problema niya,
imbis na i-ano niya, i-solve niya yung problema niya or resolbahin niya or dapat na talaga siyang malagot sa batas, talagang hindi siya talaga humarap sa kanyang mga problema, 'di ba? Tinatakasan niya yung mga problema niya. Napaka pangit naman ang take niya sa mga problema niya. Napakapangit naman ng take niya, 'di ba? Ganun ba siya sa mga problema niya? Hindi ba? Ganun ba siya sa mga kaso na dapat niyang harapin? Duwag pala siya, 'di ba? Takas siya ng takas, 'di ba? Takas siya ng takas. Imbis na harapin, nasan siya ngayon? Nasa abroad, 'di ba? Tumakas, 'di ba? Ayaw malagot sa batas. Yun yung totoo dun, mga ka-ADN. Yun yung real status niya ngayon, na ayaw niyang malagot, ayaw niyang managot sa batas, ayaw niyang mahuli, ayaw niyang makulong, na dapat, which is naman talaga, dapat naman talaga, kasi 'di ba, ang laki-laki, sobrang laki talaga ng kanyang kasalanan, hindi lang sa mga taga QC, kung hindi sa mga sambayan ng Pilipino. Lagot talaga siya sa sambayan ng Pilipino pagka nagpakita siya, 'di ba? Pero late post na to, so baka mamaya nandito na siya sa Pilipinas, 'di ba? Who knows, 'di ba? At sana harapin niya na ng buong puso ang kanyang mga kaso or nakabimbing sa kanyang kaso, 'di ba? Dahil dapat naman talagang harapin na talaga, 'di ba? Dapat na talagang harapin niya na talaga yung problema niya. Hindi yung natatakot siya, 'di ba? Hindi yung naduduwag siya, hindi yung pagtakas lang talaga yung kanyang solusyon sa kanyang problema. Harapin niya, 'di ba? 'Di ba? Eto lang, paano siya nakatakas, 'di ba? Paano siya nakatakas, nalaman na nga ng mga taong bayan na isa siya sa mga nangungulimbat ng mga kabanang Pilipino. So paano, 'di ba? Paano niya nagagawa yung mga ganyang bagay, 'di ba? So doon pa lang, guys, isip-isip na din tayo, 'di ba? Isip-isip na rin tayo, mga ka-ADN, na talagang may mga magnanakaw talaga, at isa yan, mukha pa lang niya, 'di ba? Mukha pa lang ng Mr. Arjo Atayde, na talagang mukha talagang takas lang ng takas ang alam niya. Mukha lang naman mukha lang takas ng takas, mukhang hindi dapat, mukhang habulin ng bantas yung pagmumukha ni Arjo. Pero guys, 'di ba, mukhang hindi siya talaga malalagot sa batas, I swear, 'di ba? So 'di ba, dapat na talaga pag nandito yan, dapat mahuli na talaga yan, at dapat picturean ninyo na talagang nakaganon siya sa steel bars, and syempre dapat nakangiti siya para hindi na talaga siya makawala, 'di ba? So bye-bye na, mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Just don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell. Pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify na ang aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay, so bye-bye na, mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching. Bye-bye.